Balak ng Philippine Statistics Authority na bigyan ng opsyon ng mga gustong magpalagay ng pirma sa kanilang national ID. Ang problema, milyong-milyong ID pa rin ang hindi pa naiimprenta. May problema rin kasi ang PSA sa supplier ng mga materyales para sa ID. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Matagal nang nakuha ni Omar ang kanyang national ID. Pero kapag gagamitin sa ilang transaksyon, naglalabas pa rin daw siya ng ibang identification card dahil walang pirma ang national ID. May dala pa naman din akong voter certificate pero pinapakita ko na para hindi na rin sila magano. Matagal na rin kino-question ng ilang kritiko ng national ID kung bakit hindi sinama ang signature o pirma sa ID card. Lalo't may ilang establishmento na pirma ang hinahanap para sa verification. Ito rin ang pinuna ni Senator Grace Poe sa pagdinig ng budget ng National Economic and Development Authority o NEDA. Paliwanag naman ng Philippine Statistics Authority, sinadya ito para iwas budol. Napepeke raw kasi ang pirma, kaya biometrics o record ng fingerprints at iris recognition ang ginagamit sa national ID. The idea po kasi is we are transitioning to digitalization at ang means of authentication, kung ikaw talaga yon, ay hindi na yung pirma mo, but rather yung biometrics. Plano naman ng PSA na bigyan ng option ng publiko na magpalagay ng pirma sa kanilang card. Pero ang tanong, paano ito gagawin ng mga na-issuehan na ng ID? Sabi ng PSA, pwede itong gawin sa opisina nila, gaya sa Santa Mesa sa Maynila, kung saan may updating center. Hindi pa rito nagtatapos ang issue sa national ID. Wala rin kasing bagong mga ID card na may issue ang pamahalaan dahil pinutol na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa kumpanyang Allcard na tumutulong sa pagprint ng mga ID. Sa 2022 audit report kasi ng Commission on Audit o COA, sineta nila ang BSP sa pagkontrata umano sa Allcard para sa production ng mga ID. Ito ang security plant complex ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Quezon City kung saan piniprint ang national ID. Ayon sa report ng Commission on Audit, ang pasilidad na ito lang ang ambag ng BSP sa printing ng national ID dahil tauhan at makinarya ng kumpanyang Allcard ang ginagamit sa mismong printing ng ID. Bagay na hindi pinapayagan ayon sa kontrata ng BSP at ng Philippine Statistics Authority. Paglilinaw naman ng BSP, wala silang nilabag na kontrata dahil tao nila at ng PSA pa rin ang nangangasiwa sa pag-imprenta ng mga ID. Allcard lang daw ang nagsusupply sa materyales at equipment sa ilalim ng lease and supply contract. Sa ngayon, nasa higit 55 million cards na raw ang napiprint ng BSP. May natitira pa raw 35 million na kailangang i-print. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.